Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Mary, Holy Virgin, Mother of God, intercede for me with your Son, our Savior, Christ our Lord. With love you became his mother. With love you gave birth to him. With love you held him in your arms and nursed him. You saw him grow to manhood. You met him on the road to Calvary and held him in your arms, saying, I am here, I'm here. With love, I beg of you, Mother, to hold him once more and speak to him with all your heart. Mother, ask God to forgive my sins and to help me serve him more faithfully. Keep me true to him until death, and someday let me come to live with him and with you forever and ever. Amen. This is the Family Rosary Crusade of Father Patrick Peyton. In the next 30 minutes, let us open our hearts to God and let us bind our families together. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan at siguradong magigising sila sa ating topic ngayon kasi ito yung tinatawag nating tough love. Ano ito sabihin ng tough love? Sa akin kasi, Father, talaga bilang isang magulang, kailangan talaga ng tough love eh. Pero siguro yung tough love hindi lang dahil sa, ipinakikita mo yung pagmamahal at authority sa mga anak mo bilang ginaguide mo sila, pero mas mahirap yung tough love sa asawa kasi yun equal kayo eh. So ang hirap hindi naman kasi pwedeng i-impose mo lang ang gusto mo. So paano ba babalansehin at ipakikita ang tough love lalong-lalo na sa iyong asawa? Ako ba, kahit sa parish ko meron din akong ganun kasi ang isa sa mga parang talagang gusto kong maiayos yung mga kabataan, lalo sa parokya ko kasi wala naman ako sa lugar ng mga, anak ng mga buena pamilya. So gusto ko makatapos sila ng pag-aaral, ganito, ganyan. Kaya sa akin, kung member ka ng choir, member ka ng ganito, pag nakipag-shota ka, tanggal ka. Ganon. Tanggal ka. Kailangan, hindi dahil sa pero para makita nila na seryoso ka na dapat yung sinasabuhay mo, kung ano yung natututunan mo doon sa simbahan. No? At sila, actually, ang nakakatawa ka, ang nagsabi nun mismo, yung mga sakristan din, sabi nila, kasi gusto nila makatapos ng pag-aaral. Kasi chances are, pag nagsyota sila ng ganong edad, wala, ang dami din sa amin, hindi nakatapos. Oo. Kasi wala pang graduate ng high school o kakagraduate lang, ayun, magkakaanak na. So, minsan kailangan rentahan mo ng konti. Hindi naman, sabi ko sa kanila, hindi naman para sa akin to. Ako'y okay na sa buhay ko, kako. No, maganda na pagdating ng araw, pagbabalikan ko yung mga nandito ko sa parokya, makikita ko yung mga kabataan dati, mga nakatapos, may magagandang trabaho, hindi yung makikita ko kayo kumakatok sa bago kong parokya, humihingi ng pambiling gatas. Di ba? Putusan ko kayo. Alam mo, mahirap talaga yan eh. Kung ikaw nga, naha-high blood eh. Lalo na pagkasama mo 24/7 at hindi nakikinig sa'yo. Hingang malalim. Pag di na kaya ng hingang malalim, iwanan ko na to. Kaya nga sila, kasi ang pag-ibig ay matamis, pero matigas kapag kailangang panindigan ang katuwiran. Kahit sa mag-asawang ubod ng lambing, bumilang ka ng ilang buwan o taon, mapapalitan ang pag-uumapaw ng ligaya ng mga pagkakataon ng pagtitimpi, pagpapasensya, dahil maliit man o malaking hindi pagkakaunawaan. Ang tanong, kailan pwedeng ipagkibit balikat at magparaya? Kailan kailangang magalit at sabihin, hindi na pwede ang gayong pangyayari?
Yan ang sasagutin ni Namon at Aida Legaspi. 32 years ng kasal at may 2 anak. Good morning. Morning, Father. Yan. Welcome po sa aming show. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa aming imbitasyon. Yan. Thank you din po. Yan. Magsisimula na siguro tayo kaagad Oo. Father, kasi napakarami nating matututunan mula sa tough love. Oo, Ika lalo nga. 30 plus years na. Maraming tough love na siguro sa isa't isa. Ano? Sobra-sobra na po. Sobra-sobra na, hindi both agree. Alam mo, sabi nga, Father, hindi ba, maski ang Diyos ay nagagalit din, Oo. hindi ba? Meron din daw tough love sa Bible. Oo. Sabi nga dito sa ating material, also, God speaks pag nagagalit siya. Ang umpisa ay words, hindi ba? Words muna ang mga binibitiwan natin sa pagpapakita ng Panginoon ng kanyang, pag hindi siya happy sa ginagawa. And so, God speaks. So, sa buhay mag-asawa, paano nangyayari yun na pagka merong... Aida speaks. Yun. Meron kang hindi nagustuhan, sinasabi mo talaga. Opo, directly sinasabi ko, I'm not the type po na yung yung Kikimkim. nagtitimkim. Hindi po Parang I burst it out kasi mas lalo pong pagka yung nakikinikin yun ko, mas lalong lumalala. So, when I wanted to say it, talagang sinasabi ko sa kanya para diretsahan na. Si Kuya. Ako naman po talaga, yung ugali ko na hanggang ngayon nilalabanan ko, yung mapagbigay. Mapagbigay talaga ako na para bang hindi ako makahindi sa mga sinasabi ng kapwa ko, lalo na si Mrs. Yung laging sumusunod ako sa kanya na sa paningin ng iba, akala nila under ka. Pero sa deep in my heart talaga na mahal ko siya. Yung talagang Inggit kayo doon, no? binigay siya sa akin ni Lord. So, dapat unuwain ko siya. Paano naman, Kuya, pag ikaw yung merong hindi nakikitang medyo hindi kaaya-aya kay ate? Ako sinasabi ko sa kanyang direkte. Nasasabi mo rin nasasabi naman. ko yun. Good. Minsan nasasaktan siya, minsan naman nakokorek din. So, At siguro yun ang tough love, Sheila, no? Yung dahil mahal mo, Opo. kaysa hodang masaktan ka, pero yun ang totoo. Opo. No? Kasi kung mahal mo, gusto mong mabago yun. Kasi hindi lang naman kayo yung nagkakasama. Paano kung mailabas niya yung ugali na yun kasama yung ibang tao? Itong pangalawa. Oo. Minsan, nasasabi daw natin, pero mabilis tayo nag-aantay ng response. In a relationship kasi, when we want something, di ba madaling sabihin na, alam mo, mali ka doon, dapat kinorek mo yun. Pero hindi na bibigyan ng pagkakataon yung ating mga kapartner na makorek. Parang kailangan instant. Pag sabi mong kailangan, huwag ka nang uminom. Ngayon na, bukas, never ka nang iinom. Mineral. Or pagka sinabi mo na, dapat, in my case, dapat hindi ka na magdadrive ng mabilis. Instant. Gusto mo, hindi na mangyayari yan. Pero sabi dito, God requires a decision And waits for a response. Kumaga, ang Diyos nag-aantay na, ano ba magiging, siguro ayaw din niya yung sumunod ka lang dahil sinabi siguro gusto ng Panginoon, no, pag-isipan nyo, may sinabi akong ganito, ginagawa nyo nga ba yan? And it takes time, pag-isipan nyo kung ano, kasi pagka sumunod lang dahil merong element na parang masama loob ko, sinunod na lang kita. Pero kung siguro kung nanggaling sa puso, sa'yo na kaya mo didesisyonan yon, mas maganda, di For ba? a long time, Father, parang silang plaka, paulit-ulit, the same offenses, the same vices, parang kung talagang wala kang pasensya, you will give it up. Kasi parang nakakaano rin, Father, puno at saka nakakapanghina din minsan kasi pag yung sobrang ito na lang ng ito inuulit, parang pumapasok dito, lumalabas na lang doon. Parang it doesn't sink in kasi nga, siguro wala nga doon yung na talagang magbago. Naig pa rin yung sariling pagkatao mo na ako dapat masusunod. kasi siguro sa akin, bilang lang isang lalaki, yung bang pag inutusan ka, ang lalaki kasi hindi agad sumusunod. Kasi nag-iisip muna bago ka sumunod. Hindi, kasi si Mrs., gusto niya pag-utos niya, sunod agad ako. So, ang ginawa ko, nag-take time muna ako, minsan days. Yun nga lang,
nakakalimutan ko na. So, nainis na siya na yun. Paulit-ulit na siya. So, yun ang problema niya sa akin siguro for the past 17 years. Saka meron po siyang, if I may say, may vice po siya kasi dati. May vice. Dati. Dati po, talaga namin, talagang matagal namin, inano po yun. Pinag-pray. Pinag-pray talaga at po. talagang suffering. Yun din siguro yung nagpatatag sa amin. Talagang, it's really a tough ano po talaga. Talagang nawalan po siya ng work. Just to, yun yung corrective measure para talagang Meron ako ng conversion noon. doon talaga, na talaga palang anything na pwedeng gawa ni Lord ng paraan, masakit man o pero in the end, alam natin kung paano niya kinorek. Amen. Amen. At babalikan natin yan, ha? Babalikan natin yan. Yes. Maano pa ang tawag How dito? interesting, ha? Oo, yung pag-alalimin pa natin yan, no? Pero, syempre, gaya ng mga ibang talk show, bibitinin muna natin sila, no? Para talagang mag-abang sila. Huwag muna kayong matutulog, huwag kayong aalis. Magbabalik kami para sa mga katanungang pangtiyak na gigising sa inyo. Yan. Itong tough love. Kasi this is talagang the hardest talaga to deal with Yes. yung tough love. Minsan nga po pagka sabihin na, Nagbabalik po tayo muli at syempre, tough love pa rin ang ating pinag-uusapan. Kanina nga nabanggit na yung mga consequences of your actions. Oo. Pero siguro bago tayo pumunta doon, Father, meron daw kasing dalawang klase yan. Isang direct action At and indirect. O, sabi nga Diba? dito, di ba? Pag minsan ayaw sumunod, God takes indirect action like in Deuteronomy 11:17, nung medyo matikas ang ulo nung sambayanan ng Israel, ang ginawa ng indirectly, no, hindi siya nagpaulan, no, muna na parang sabi doon sa kasi para yung mga crops ay mamatay, no. So doon muna sa mga ganung bagay, hindi directly talaga doon sa tao, indirect lang na medyo binabawasan ng blessing para matuto. Tama ka, Father, pag yung talagang meron kaming hindi pagkakanuan, so ang nangyayari na lang, Father, ako po'y outside. Totoo yung outside. Outside ako lang mo. Pupunta ako sa sala, manunood na lang ako ng TV, doon na lang ako magpapalipas ng oras, pag-alam kong tulog na siya, tsaka na ako papasok ng kwarto. Tapos kinabukasan, na okay na kaming dalawa. Kasi hindi ko pinapatagal ng 24 hours o ano man. At kailangan mag-usap kami. so yun po siguro yung indirect action nila. Hayaan ko kayo muna ganyan. Oo. Sige, let it be na ganyan muna kayo. Until such time, ma-realize nyo kung ano yung pagkakamali nyo. Tapos, yun nga po, napakahaba po ng proseso na ganun. Na unti-unti, sige ha, tinitingnan, parang sabi ni Lord, sige, bahala kayo sa sarili nyo, tingnan ko hanggang saan nakakayahan nyo. Kasi pagkatapos ng indirect, direct action na daw. God Ayun na. takes direct action. Sabi ko, Pag ayaw makinig. when God's diretsuhin words, na. patience, and indirect correction fail to produce the change necessary, then God's tough love increases. He now deals directly with his sinning child. He will bring direct correction and allow the consequences of a person's rebellion to come upon them. Again, God takes direct action to correct his people because he possesses an enduring love that desires the best for them. Siguro, gusto kong i-highlight yung in taking direct action, it means that God allows. Yes. Hindi siya yung nagbibigay mismo na, gano'n, Masakit. paparusahan kita. Hindi gano'n ang Diyos. We alam natin na God is love. Yes. So, parang hinahayaan niya yung consequence ng ginawa mo na mangyari sa'yo. Yes. Para matuto ka. Yun yung direct na ayaw mong tumigil. Parang nga sabi, sometimes our problems and trials, God uses them. He doesn't give that. He uses them to correct us. No? Kino-correct tayo para matuto. Sometimes, we do not listen to that. Kaya lalo tayong napapahamak pag hindi tayo nakinig doon sa correction na yon that the Lord allowed. No? Yes. So, nangyari ba sa inyo na medyo nag-direct na? Opo. Opo, talaga. Sabi niya nga po, opo. Answered prayer, hindi ba? Ayun nga po, when
yun na nga, syempre, kung hindi po makuha sa santong, eto na yun, talagang, eto na po yung hamunan, Father, ng, sige, let us separate ways. Talagang diretso. Talagang, hindi ko na Hindi kaya. na lang sa sala. Hindi na po, Father, talagang, Property, lahat. talagang dumating na Sana. kami sa punto na talagang, I think this is the end of our relationship na gano'n. Tapos sabi kong gano'n, anyway, sabi kong gano'n, kaya ko, kasi nga masyado po kasi akong ma-pride eh. Sabi ko, siguro mas maigi kung maghihiwalay na lang tayo. And it did not parang happen just one time. Maraming instances na umalis siya and then bumalik, bumalik. Ayan na po yan talagang grabe na. Tapos nung medyo talagang paggabi, yun nga po yung corrective is nawalan siya ng trabaho because dahil nga dun sa vices niya. Sa mga nanonood po ngayon, walang mahabang panahon, walang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon Correct. talaga. Pero mo, sabi ni ate, nung siya lang, talagang hindi niya na kinakaya. O nung nilift up kay Lord, ganun lang pala, no? Grabe. No? Ang 18 years, imagine, Yes. no? Hindi madali yun, ha? Maraming tao, gi-give up na talaga doon. Iba, 2 years lang eh. Eh, 1 year. baka nga 2 months na. Yan. Lalo na pag sabi nga ni Kuya, she's very capable of taking care of herself. Wow, talagang that's really amazing na makayanan mo yun. Hindi At ba? minsan, Sheila, dahil nga, buti nga sa kanila, no, they allow the Lord to work sa buhay nila. Pero minsan, yung sinasabi ko kanina, we are just so stubborn. Kaya umaabot dun sa Yes. Ikalima. Sabi dito, God ultimately gives the person over to their own desires. Yan ang gusto mo? Go! Bahala ka. Ano na yun? The final step of God's tough love is to allow a person or nation to completely go their own way. God declared that the Israelites had to come to this point when He said, "In vain have I smitten your children. They received no correction." Then He allowed the nation to experience the consequences of their choices, be removed from their land and go into captivity. Why? Because in His love, He will not force a person to respond to Him, nor will He continually pursue or beg someone to follow His will. Kasama pala yun ng tough love. Yan ang gusto mo, sige, pababayaan kita. Di ba? Parang ano yan eh, prodigal son. Di ba? Eh, sa ibang tata yun, kukunin mo mana mo, boy pa ako, ayup ka. Di ba? Ano, ikaw ba naghirap dyan? Pero, anak, yan gusto mo? O, sige. Binigay. O, pero nung ano nangyari, nung nagkanda loko-loko, So sa akin, mas mahirap ang tough love sa asawa. sa karanasan niyo ba, ganun din? Opo. I agree with Sheila kasi iba po yung sa anak eh. Sinanggaling sa yan eh. Talagang kahit na ano, mapapatawad mo talaga. Pero sa asawa nga po, dahil yun na nga, Equal kayo eh, equal eh, hindi. Sabi ko nga eh, Equal eh. hindi mo kilala dati. sabi nga, Lang niya eh, parang ginagrabyado yata ako nito sandali. sabi nga po nila, di ba? Makakahanap ka ng maraming asawa para anak. Hindi eh. Parang napakahirap po talaga sa sa mag-asawahan. Ang masasabi ko lang po sa mag-asawahan, una po yung sa amin, kaya kami naging happy married ng aking asawa, yung communication namin dalawa, talaga pong nag-uusap kami at hindi kami selective listening kung ano lang sinasabi niya, dinadama ko. Pangalawa, yung time. Kasi pag mahal mo ang isang tao, kailangan may oras ka sa kanya. Pag nawala ng oras mo sa kanya, it means sabihin mayroon na pong problema sa relasyon ng mag-asawa. So, para tumatag po ang ating pagiging manatiling mag-asawa na matatag, una, siyempre po, nandun po si Lord, sentro ng ating pagmamahal, at ang unawaan po ng bawat isa, lalo na po sa mag-asawahan. At ang talagang sekreto ko po talaga, kinilala ko ang asawa ko kung sino siya, kung anong pagkatao niya talaga na maraming taong ko pong pinag-aralan at pinag-isipan. At sa ngayon siguro masasabi ko na kilala ko na po ang asawa ko. At mas minahal niyo po ba siya ngayon? Mas minahal ko po siya ngayon. Amen. Sususugan ko na lang po yun, Father, no? Lahat po yun, sinabi niya, totoo po yun. But, with just lang, talagang, ang akin lang po, put God at the center of your life. Kasi ang hirap po talagang gawin, kung sarili mo lang. Lahat yun, yung sinabi niya nga, magagawa mo with God at the center of your life. Na parang, He will guide you, He will strengthen you. Lahat na eh. Surrender everything. Gusto mo mang gawin to, pero kung wala si Lord,
You cannot do it on your own. Kasi yun lang po, yun ang malaking ko talaga blessing ko na I was involved in the church community. Tapos, yung relationship po kay Lord, talagang naiba na po. Yun. As my son said, no matter how painful it is, minsan kailangan nating sabihin, kailangan marinig. Hindi dahil gusto natin silang sermonan, kundi dahil gusto natin silang i-correct at tamain at dalhin sa Panginoon. Pero pag hindi na kaya ng mga sinasabi natin, we have to learn to let go and let the Lord work His wonders. Amen. No? Kaya kasi, no, sabi nga nung isang sikat na artista, love, 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 love. Hindi basta ang matamis na pagpaparaya o malambing na pagpapasensya. Tough love. Hindi yun basta't kasungitan o kahigpitang walang pinagmumulan. Dahil ang tunay na pag-ibig ay iyong pagnanasang laging mapabuti ang minamahal. At ang pagtatayag ay laging naninindigan para sa tama at sa mabuti. Kapwa sa kapakanan ng kabiyak at ng ugnayan ng ating mga tahanan. At kung ito ang tatandaan ng mag-asawa sa oras ng lambingan o paghihigpit, sa oras ng pagpapasensya o pagmamatigas, mananatiling buo ang pagsasama sa hirap man o ginhawa. Thank you. Thank you. Ang ganda naman ang ating discussion. Very nice. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King, and my God. Lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. Mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O
I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together.